Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 27 former rebels sumailalim sa deradicalization program sa Davao del Norte. Isang kagawad patay matapos pagbabarilin sa Tagum City. Higit 110.7 million pesos na halaga ng substandard na baterya winasak ng DTI sa Valenzuela City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 27 former rebels ang dadaan sa 10-day deradicalization program ng 56th Infantry Battalion, katuwang ang Davao del Norte Provincial Social Welfare Development Office sa Asuncion, Davao del Norte. Formal na sinimula ng deradicalization noong June 9 na layong gabayan ng mga dating rebelde sa pamamagitan ng psychosocial at spiritual formation sessions. Ayon sa pamunuan ng 103rd Infantry Brigade, ang inisyatibong ito ay bahagi ng pambansang layunin para sa kapayapaan at paghilom mula sa trauma. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Davao del Norte ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan upang maging matagumpay ang nasabing programa. Dead on the spot ang isang barangay kagawad matapos itong barilin sa barangay Manggugpo, North Tagum City, Kamakalawa. Ayon sa mga otoridad, kinilala ang biktima na si George Hosol Jr., 43 anyos at kasalukuyang kagawad ng nasabing barangay. Kakasakay lang ng biktima sa kanyang pick-up paalis ng kanilang bahay nang bigla na lamang itong pagbabarilin ng hindi patukoy na suspect. Nakalabas pa umano ang biktima sa kanyang sasakyan ngunit nahulog ito sa creek at kalaunay binawian din ng buhay. Nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at salarin sa krimen. Tinatayang aabot sa mahigit 110.7 million pesos na halaga ng mga baterya ang winasak ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang Fair Trade Group at Fair Trade Enforcement Bureau sa Valenzuela City kahapon. Ang mga nasabing kagamitan ay nakumpiska sa mga isinagawang monitoring at enforcement activity noong Setyembre ng nakaraang taon kasamang National Bureau of Investigation National Capital Region. Aabot sa kabuang 21,403 na piraso ng lead-acid storage batteries ang sinira sa isang waste disposal facility sa lungsod at may kabuang halagang 110,737,674 pesos. Ang mga produkto ay walang Philippine Standard Marks at Import Commodity Clearance stickers na malinaw na paglabag sa Republic Act 4109 o ang Product Standards Law. Ayon sa DTI, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya upang alisin sa merkado ang mga hindi ligtas at hindi sertipikadong produkto at upang mapanatili ang patas na kalakalan sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.